Hello po! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng bibingkang pinipig. Para po doon sa mga nagre-request sa atin na gumawa ng reseping ito. Kaya lang noon wala tayong mabila ng pinipig dito sa Tokyo. Pero ngayon may nagpadala po sa atin ng pinipig galing Pinas, kaya makakagawa na tayo ng bibingkang pinipig. At ito po ang ating mga kakailanganin. Gagamit po ako dito ng 3 cups of pinipig. Then 1 cup of light brown sugar. 1½ cups of dark brown sugar. Meron din tayo ditong pandan leaf. Kung wala naman ito, okay lang. Then meron tayo ditong coconut milk. Ang gagamitin po natin, 3 cups of coconut milk. Yung 1½ cups para po doon sa topping natin. Yung 1½ cups naman ng coconut milk para doon sa pagbababara natin at paghahaluan ng ating pinipig. Katulad ng bibingkang malagkit, may pagkakahawig po ang paggawa ng bibingkang pinipig. Ang kaibahan nga lang, sa halip na malagkit ang gagamitin natin, gagamit po tayo dito ng pinipig. Okay, umpisahan na po natin ang paggawa natin sa ating bibingkang pinipig. Ang unang gagawin po natin, so meron tayo ditong medyo malalim na bowl. Lalagay po natin dito yung ating pinipig. Then, itong ating gata. 1 cup po itong gagamitin ko para pagbabaran siya ng pinipig natin. Haluin natin mabuti para makoated siya ng gata. Okay, pababayaan po natin ito 30 minutes hanggang 1 oras. Okay. Then habang binababad po natin itong ating pinipig, lagay natin itong pandan leaf na itinali natin. Nag-form tayo ng knot. Yan, okay. Then ngayon, before nating haluin sa gata yung ating bibingkang pinipig, gagawa po muna tayo ng topping para dun sa ating bibingkang pinipig. So, ang gagawin po natin, itong ating 1½ cups of dark brown sugar. Then yung ating 1½ cups of thick coconut milk. Paghahaluin natin dito. So, gagawa po tayo dito ng parang coconut jam. Hahaluin natin ito hanggang sa mag-thick siya o lumapot. Lulutuin po natin siya over low heat. Kailangan mahina lang ang apoy natin dito. Ngayon, kumukulo na po itong ating pang-topping. So, kailangan lang dito, huwag natin titigilan ng paghalo hanggang sa tuluyan siyang lumapot or mag-thick. Okay, hintayin lang po natin mag-thick ito. Pwede naman natin siyang tigilan ng paghalo paminsan-minsan. Kaya lang, lagi nating titingnan para hindi siya manikit. At kailangan low heat lang po tayo dito. Okay. Then ngayon, after 30 minutes, so nag-thick na po itong ating pang-topping. So malapot na siya. Kaya ite-turn off na natin ang heat. Okay. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, yung natitira nating light coconut milk, lalagay po natin dito, papakuluin natin. Lagay na rin natin itong pandan. Then, hihintay natin kumulo ito. Hahaluin po natin dito yung ibinabad natin na pinipig kanina. Okay. Then ngayon, kumukulo na po itong ating gata. Lagay natin yung ating 1 teaspoon of salt.
Ilagay na rin natin yung ating 1 cup of light brown sugar. Haluin natin. Then dito, ilalagay na po natin itong ating pinipig. Hinaan natin ang apoy. Haluin po natin ito hanggang sa mawala yung liquid at kumunat itong ating pinipig. Okay. Then, nag-i-start ng makukumunat itong pinipig natin. This time, alisin na natin itong pandan. So, alisin na po natin itong pandan leaf. Hintay natin medyo kumunat pa ng konti. Then, ngayon, okay na po ito. So, makunat na siya. So, pwede na po natin i-turn off ang heat. Then, ngayon, narito na po yung ating pinipig. Then, narito naman yung ating pang-topping na coconut jam. Then ngayon, dito po natin ibe-bake. Ibe-bake po natin itong ating bibingka. So, itong baking pan, nilagyan ko lang ng dahon ng saging o banana leaf. Kung wala naman kayong banana leaf, okay lang. I-rub lang natin ng butter yung baking pan. Then, dito po natin ilalagay yung ating bibingkang pinipig. Then, iayos lang po natin dito sa baking pan. Ngayon po, narito na yung ating bibingka. After na iayos natin dito sa ating baking pan. Then, ang gagawin natin ngayon, so narito yung ating ginawang pang-topping. Lalagyan po natin dito sa pinaka-top. Kailangan lang maikalat natin ito dito sa kabuuan nitong ating bibingka. I-cover natin yung kabuuan nitong bibingka natin. Then ngayon, narito na po yung ating bibingkang pinipig after na nalagyan natin ng topping. Ang gagawin natin ngayon, ibe-bake po natin ito sa 375 Fahrenheit. So, 190 Celsius for about 30 minutes. Then after 30 minutes, i-check po natin itong ating bibingkang pinipig. So ayan, okay na siya. Ang gagawin natin, i-broil lang natin ng konti para mas maganda yung kanyang pinaka-top. Then mga 3 minutes. Then ngayon, i-check po natin ulit. So, okay na po ito. Hahanguin na natin. Hihintay natin mag-cool down. At pwede na po natin itong i-serve at kainin. Okay. Kumukulo-kulo pa. Dali. So, masyadong mainit pa po ito. Kaya hihintayin natin mag-cool down before natin i-serve at kainin. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating bibingkang pinipig.
Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!